Magandang araw po mga kasingko. Ngayon po ay walang pasok ang mga bata, pero tingnan mo sa paligid namin, napakasulit, wala kayo ngaigay. Ang limang mga bata andun po sa Carwell, kasi sila ngayon, online classes, online class. Kaya ang natira dito sa akin si Bibian lang. Andito kami sa bahay ni Billion, dito siya nag-aaral. Andyan po siya sa loob. Walang kaingay, di ba? Para akala mo nasa ka, ghost town. Joke lang. Pero dito, may aso pa kami dito sa kapitbahay. Laki. Dito po si Bibian sa loob. Hindi lang ako mag-ingay kasi may online class sila. Nagsusulat siya. Ayan po. Nag-break time po sila. Rest daw mga 30 minutes, Bibian? 30 minuto? Descanso primero. Tiene merenda aquí. Alas 10. ¿Cuánto oras to? Sabi Tagalog ha, oras. Mucho Pilipino dito. Habla Tagalog. Ilang oras ang niyo? Eskwela online. ¿Cuánto hora estudiar online? A las 8. A las 11. A las 12. A las 12. 11 o las 12. ¿Qué mucho? So, a las 8 to a las 12. Break time po na Bibian. Break time sila. Kakain daw sila. Sabi na pasok nila online alas 8 hanggang alas 12. So bagay naman, okay lang naman yan, at least pagpahinga sila. Ano sunod asignatura? What came as otra vez? Science? Okay. Ano asignatura? Next subject. Ahora, ¿qué ha dicho estudiar? ¿Bien? ¿Entiendes? ¿Cuánto me estudiar aquí? ¿Cuánto me estudiar aquí? 4? 3. Tatanong ko siya kung ilang buwan siya nag-aaral. Online? No. Aquí todos. Online, face to face. 4, no? Junio, Julio, Agosto. 3, ¿no? So ahora, ¿qué esto? Bien, ¿no? Bien con tu país. So tos, sabi tinanong siya kung maganda ba dito or sa kanila. Sa dito daw maganda. Marami daw siya nalaman. So, mucho que sabes, no? Mas inteligente or mas tiene idea aquí con estudiar, no? Hay mucho libro, no? Sabi ko na marami dito na matalino ko siya matitsa rito. Maraming paraan sa pagturo. May maraming idea at saka maraming books kasi dito. Sa kanila kasi, mag-aaral kunti lang ata. Esto to pa es, kung to estudiar, hay mucho libro? No mucho, no? May visto, no mucho. Tinanong ko siya kung marami ba books sa kanila. Sabi niya, kunti lang daw. Mas maganda daw dito kasi maraming books, maraming source ng pag-aralan. So aquí hay mucho
libro para estudyar kada asignatura, no? Every subject do you have a box, and then you can read it every day, no? So it's better here, sabi ko sa kanila na mas maganda daw dito. Kaya sabi na oo daw. So konto hablar kwa uno to this kay numero estudyar ako. How do you rate 1 to 10? 9. So, mucho entiendes. So, palta po ko para to sabes. Sabi, ang rate daw niya sa 1 to 10 pag-aral, 9 daw talaga dito. Hindi pa niya piniperfect. Siguro, mayroon pa kasi siya na hindi kasi maintindihan. Sabihin natin sa Tagalog, malilit siya. Nakaintindi na siya, pero ang kulang niya ang pagsasalita. And then second is English kasi wala naman kasi English sa kanila. So, naka-adjust na. Abiban, you know, you intend English, no? You can understand English just a little, but you cannot speak too much, no? It's good. So, kaya tanong ko sa kanya, makaintindi daw siya. Kaya, yung kagandahan dito, at least, di man niya ma-perfect na magsasalita ng English. Nakaintindi siya, pero pag i-deliver na minsan ng Spanish, pero minsan daw mag-English. Sometimes you can speak English, no? Naka-intindi daw siya ng English, makapag-participate daw siya ng English, pero hindi talaga totally na English talaga siya, na marami siya masasabi, pero makadeliver naman daw siya. Yun kagandahan sa kanya. Kaya yun lang ang sabat ng bata. Kaya sana pinapipray natin na continue talaga sila, marami siyang maintindihan pa talaga. Just continue lang, continue sa pag-aaral, kasi yun naman talaga purpose sila dito, matuto na para sa kinabukasan nila. Yun ang pinaka-the best. Yun lang ang natin muna nakikita sa kanya. Tatanungin kita Pipan Tagalog, ha? Kung pabalikin ka sa Guinea, gusto mo pa ba doon ka mag-aral pagpatuloy? Kung Spanish, kung quiero volver a este país en Guinea, quiero para estudiar más. ¿Por qué? Espera. Tinatanong ko siya kung gusto ba niya bumalik at doon mag-aral. Sabi niya hindi na daw. Sabihin, ¿por qué? Habla, explica. Yo no quiero volver a mi país porque yo no quiero estudiar ahí. No, como yo he visto que la gente estudia ahí, no como aquí estudian. En mi posición, aquí estudia más bien. Sí. Y yo no quiero volver a mi país por otra parte, porque yo no quiero dejar aquí a no sé, aquí a mí y aquí a Raúl. Yo no quiero dejar que está comiendo todos los días, porque nos han hecho a mi familia buenas cosas, nos ayudan siempre. Por eso yo pido a Dios siempre todas mis oraciones que no van al agua. Cuando yo quiero ser alguien grande ya de mañana, por eso yo estudio para cuando voy a ser alguien grande el día de mañana, también yo les hago una sorpresa, como siempre nos hacen todos los días. Porque vienen en casa, sorpresa, nos dan cosas. Por eso, en que pequeña cosa que va a tener, que va a ser mayor, yo le voy a hacer una sorpresa a ustedes. Nos hacen nuestra vida fácil, nos ayudan, nos hacen buenas cosas. Por eso siempre le pido a Dios que me deje estar, nos deje más años y más días, que estén con nosotros todo el tiempo. So ang sabi ni Vivian, ayaw na daw niya bumalik doon sa kanila at ayaw na rin niya mag-aaral kasi iba daw ang edukasyon dito, napakakalidad. At saka dito daw suportado siya ni Kuya Raul, wala na siyang alalahanin, ang lahat ay sagutan ni Kuya Raul, gastos, lahat wala na siyang hanapin. Kaya si Kuya Raul daw bahala sa kanila. At saka napakalaking bagay daw dito na andito kami, si Bilzon, na tumutulong din sa kanila doon daw. Wala din maahingan sila ng tulong kasi wala naman din nakaalam sa ways ng pag-aaral. Kami kasi kahit pa paano katulong. Kaya
Gustong-gusto talaga ni Bibian at sa pamilya ni mga kapatid dito kasi napakalaking bagay daw para sa kanila. Kaya mas gusto talaga nila dito kung totoosin. Lahat-lahat daw binibigyan. Oo naman, sa bagay. Napaka-ano na nila, napakaswerte na talaga. Kaya sana pag-anuhan talaga nila, pag-igihan nila na mag-aral silang maigi. Kaya yan lang ang sukli naman talaga dapat sa naibigan nila kay Raul. Yung iba naman kasi, sa Pilipinas marami pero sila naman muna ang priority ni Raul kasi sila naman talaga ang may karapat dapat din ng pag-aaral sa atin. Kaya suportahan na lang natin sila. Yung iba kasi, pasensya na guys sa mga kasing ko, yung iba kasi hindi ko na-maintain kasi malalim yung Spanish ni Bibian. Napakaganda ng sinabi niya, basta ipag-pray natin na mag-successful sila dito sa Pilipinas. Aral ako siya ulit. So, yung Islam now at yung Christianismo, sila yung dalawa before. Hindi mo na, mamaya na nakakopit nila, makinig muna. Okay? May dalawa daw na major na religion. Okay? Dito sa Philippines. Which is the Islam at saka yung Christianismo o yung Christianism. So, ito yung mga paniniwala daw nila. Number 1. Okay? Sino ang pwedeng magbasa ng number 1? Sige, subukan na natin pabasahin si CJ. CJ. Isa po yung klase nila. Tapos na sila. Pauline, May pagkwentuhan na sila. what is your dog? Pagkwentuhan na. What is your dog? Dog. Pagkwentuhan. Pagkwentuhan sa classmate niya. Tag. Tapos na kasi yung klase nila. Tag. Galing na ng English niya. Galing ng English video. Naman sa video. Kuha siya ng notes. Ira, siya, Ira Alitea. Now, you also understand na anong pagkakaunaw, pagkakaalam mo, ano nga ba ang populasyon? It is. Okay, Tagalog na tayo, no? So, for the sake of this subject, say it in English. Even Spanish, go. Español. Habla. Ira, Español ba Ira? Ira, Español. Habla. Okay. Please, Tagalog, go. Can you still recall? Tama ba? Yun.
present. Very good. Okay, according to IRA, ang populasyon ay ito ay tawag sa bilang ng kabuuan ng total. Dami ng tawag na nagtirahan. Sa particular, Five? ay, habang lima ropa, Muslim. Ang malagitan. Sabi ko sa inyo, basahin. Ang lesson natin na group attendance. Mas automatic na nakaka. Okay, ang inyong 4A, ang travel, ito ang pinaka malaki, pinakamaraming population sa region, sa Luzon, sa isang talunan. And then, yung mga pangalawa ang Yasta. Patapos na talaga sila. Nag-abuse na. Bye-bye. Abuse na daw. Tapos na yung mga nila. Tapos na yung klase niya. Babay na po lahat. Bye. Abuse na daw. Tapos na yung mga online class for this month. See you bukas. Meron pa sila.